Taong 1980 nang mangyari ang hindi malilimutang karanasan ng tatlong magkakaibigan na sina Albert, Kenneth at Rina. Madalas silang maglakbay sa mga liblib na lugar tuwing Sabado o Linggo. Ang kalikasan para sa kanila ay pahinga sa pagod, gulo at stress ng lungsod. Sa trabaho nilang nasa opisina na laging may deadline, tawag at papel, ang mga bundok, ilog at kakahuyan ang nagsisilbing lunas. Isang Sabado ng umaga, bandang alas 9, nagkita-kita sina Albert, Kenneth at Rina sa terminal ng bus sa Cagayan de Oro. "Sana naman ang trip natin ngayon?" tanong ni Kenneth habang hinihigop ang kape mula sa puting styro cup. "Sabi ni Aling Rosing kahapon may maganda raw na talon sa bandang Bukidnon. Malamig ang tubig at bihirang mapuntahan ng turista," sagot ni Rina habang nilalagyan ng ketchup ang hotdog sa stick. "Kung bihira ang tao, mas maganda. Gusto ko yung tahimik lang," dagdag ni Albert habang sinisindihan ang kanyang yosi. Sumakay sila ng bus papuntang Malaybalay. Pagkababa, kumuha sila ng habal-habal patungong barangay ng Panamukan, isang lugar na hindi kabisado ng karamihan. Sabi ng matatandang driver, kailangan pa nilang maglakad ng kalahating oras papasok sa kabundukan para marating ang talon. Bandang alas 12 ng tanghali, habang naglalakad sa masukal na daan, naramdaman ng tatlo ang gutom. "Parang gusto kong kumain muna bago tayo maligo sa talon," sabi ni Rina habang pinupunasan ng pawis sa leeg. "Wala namang tindahan dito. Di rin tayo dumaan sa palengke kanina," sagot naman ni Kenneth. Biglang itinuro ni Albert ang isang kubo sa gilid ng daan. Medyo natatakpan ng mga puno ng saging at kawayan. "O ayan o, para may karinderya." Nilapitan nila ang kubo. May taratula sa taas na gawa sa yero. Kulay puti pero kupas na ang pintura. Nakasulat doon, "Lutong bahay." May matandang lalaking nakaupo sa harap ng kubo. Nakasuot siya ng lumang kamiseta. May sombrerong buri at tila masama ang tingin. Magandang tanghali po. May pagkain po ba kayo?" tanong ni Kenneth. Meron. Pumili na kayo ng mga ulam nyo dyan," sagot ng lalaki. Hindi nito binanggit ang kanyang pangalan. Pumasok sila sa loob ng karinderya. Amoy na amoy ang ginisang bawang at luya. May 3 putahe sa food warmer, adobong manok, ginataang isda, at isang pulang-pula na karne na parang minudong hindi klaro ang diwa. "Ano kaya itong isa? Parang minudong maanghang?" tanong ni Rina. "Masarap yan. Espesyal namin putahe. Lagi nauubos," sagot ng matandang lalaki. Tila biglang sumulpot sa likuran nila. Napalingon si Albert. Parang kinilabutan siya pero gutom na rin sila. "Paborito ko ang adobo. Yun na lang ang akin," sabi ni Kenneth. "Gusto ko yung ginataang isda, ang bango," sabi ni Rina. "Tatry ko nga tong special nyo," sabi naman ni Albert, sabay kuha ng ulam na pulang-pula. Habang kumakain sila, may naririnig silang mahihinang yabag sa likod. May mga babaeng parang nasa kusina. Pabulong ang usapan. Minsan ay parang halakhak na pabulong. Minsan naman ay tila may umiiyak. "Ano kaya yun?" tanong ni Rina. "Baka mga anak nila o kapitbahay," sabi ni Kenneth. Pagkatapos kumain, lumapit si Albert sa lalaking matanda. "Magkano po lahat?" Wala, libre lang yan. Bihirang may dumaan dito. Pasasalamat ko na sa inyo," sabi ng matanda sabay ngiti. Pero hindi maganda ang ngiting yun. Parang pilit at malamig. Nagpasalamat sila at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa talon. Habang nasa trail, biglang sumakit ang tiyan ni Albert. "Aray, teka lang. Para ako tinutusok sa loob reklamo niya. Napahinto silang lahat. Pinaupo siya ni Kenneth sa batong malapad. "Okay ka lang ba?" "Parang may kumikirot sa loob ko Tapos ang bigat ng dibdib ko." Maya-maya may narinig silang yabag mula sa kagubatan. Parang may sumusunod. Hindi mabigat pero mabilis.
May kasama ba tayo sa trail? Wala eh. Pagkaraan ng 5 minuto, may lumabas na matandang babae mula sa gubat. May dalang basket at may takip. Ano pong kailangan nyo? Tanong ni Rina. Ay, napadaan lang ako. Mag-iingat kayo. Masyadong malalim ang gubat na to. Hindi lahat ng pagkain para sa tao. Sagot ng matandang babae, sabay tingin kay Albert. Napatingin si Kenneth kay Rina. Anong ibig niyang sabihin? Wala naman siguro. Baka warning lang. Sagot ni Rina. Pagbalik nila mula sa talon, nadaanan ulit nila ang karinderya. Sarado na ito. Wala na ang karatula. Wala na ring bakas ng tao. Ang dating may bangkito at mesa ay puno ng damo na lang. Ano to? Parang hindi ito yung karinderya kanina. Sabi ni Kenneth. Wala ngang bakas ng nilutuan eh. Ni isang kaldero wala. Dagdag ni Rina. Nagkatitigan silang tatlo. May nangyari ba kanina talaga? Kumain ba tayo o bangungot lang yon? Tanong ni Albert na muli na namang sumasakit ang tiyan. Napansin ni Rina na may sugat si Albert sa gilid ng leeg. Maliit na parang kagat. Albert, anong meron sa leeg mo? Ha? Wala naman ako nararamdaman ah. Sagot ni Albert. Maya-maya, dumaan ang isang mamang naglalakad ng kalabaw. Tao po manong, may karinderya ba dito sa dulo ng gubat? Tanong ni Kenneth. Wala iho. Matagal nang walang nakatira dyan. Taong 1974 pa nung huling minapatay dyan. Sabi ng iba kinain daw ng mga aswang ang mag-anak. Napalingon sila sa isa't isa. 1974 pa? Pero kumain kami doon kanina eh. May matandang lalaki pa. Sabi ni Rina. Nako, kung may nakita kayo, magdasal kayo kaagad. Baka hindi tao yung nakita nyo kanina. Nagmamadaling bumalik ng sentro ng barangay sina Albert, Kenneth at Rina matapos marinig ang sinabi ng mamang may kalabaw. Hindi na sila nag-aksaya ng oras para maligo sa talon. Ramdam nila ang pangingilabot sa katawan. Tahimik silang tatlo habang naglalakad. Pabalik-balik, tanging hampas ng hangin at tunog ng mga dahon ang naririnig sa paligid. Nang makarating sila sa isang waiting shed malapit sa kalsada, naupo si Albert at agad na inunat ang kanyang katawan. Hindi ko alam kung gutom lang o may masama talagang nangyari, sabi ni Albert habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Hindi ito normal, Albert. Nakita mo kung paano nawala yung karinderya na parang walang tao na nakatapak doon kahit isang araw. Tapos yung sinasabi ng matanda na hindi lahat ng pagkain ay para sa tao. Napatayo si Kenneth at sinilip ang daan. Wala pa ring dumadaan na sasakyan. Wala tayong signal. Paano kung bumalik sila, yung mga andun sa karinderya kanina? Sabi ni Kenneth habang lumilingon sa paligid. Maya-maya, may lumapit na isang batang babae, mga 8 taong gulang, may dalang basket na puno ng saging. Ate, kuya, gusto niyo po ng saging? Libre lang po. Alok ng bata sabay ngiti. Tinignan siya ni Rina ng mabuti. Saan ka galing, iha? Diyan lang po sa taas ng bukid, malapit sa karinderya ni na Mang Sandro. Sagot ng bata. Karinderya? Alam mo ba kung sino si Mang Sandro? Tanong ni Kenneth. Opo, siya po yung matandang lalaki na nagluluto. Masarap po yung minudo niya. Pero sabi ni nanay bawal daw akong kumain doon kasi hindi daw pambata ang pagkain nila. Sagot ng bata sabay alis. Nagkatinginan ulit sina Albert, Rina at Kenneth. Napansin nilang nangingitim ang ilalim ng mata ni Albert at tila pumapayat ito kahit isang araw pa lang ang lumipas. Albert, baka dapat na tayong pumunta sa health center dito. Mukhang hindi mo lang basta tiyan ang problema mo eh. Sabi ni Rina. Tumayo si Albert at sumandal sa poste ng waiting shed. Parang may malamig na dumadaloy sa likod ko. Parang may gumagapang. Mahina niyang sabi. Lumapit si Kenneth at ipinatong ang palad sa batok ni Albert. Bro, ang lamig mo. Para kang sinasapian. Bulong ni Kenneth. May narinig ulit silang yabag na sa may damuhan. Sa pagkakataong to,
mabilis at mabigat. Nang sumilip sila, may aninong dumaan. Tao ang hugis pero mabilis at sobrang tahimik ang galaw. "Huwag kayong magpapanik," bulong ni Rina habang hinahawakan ng braso ni Albert. Maya-maya, may dumaang tricycle. Pinara ito ni Kenneth at agad silang sumakay. Diretso po sa health center ng poblasyon po," utos ni Kenneth sa driver. Habang nasa biyahe, napapikit si Albert na naginip siya. Sa panaginip niya, nasa loob siya ng karinderya. Nakatulakbong na babae sa harap niya. Nang alisin nito ang tulakbong, si Rina ang mukha nito, pero ang mata ay kulay itim, walang puti. Ang ngiti nito ay puno ng matulis na ngipin at ang kinakain niya ay hilaw na laman ng tao. Napabalikwa si Albert, pawis na pawis, halos matumba sa tricycle. "Panaginip lang yun bro, relax ka lang," bulong ni Kenneth. Nang makarating sa health center, agad silang sinalubong ni Aling Rusinga, ang midwife na kilala sa lugar. "Nako, anong nangyari sa inyo? Ba't parang nakakita kayo ng multo?" wika ng Ali. Si Albert po kasi, parang may kakaiba sa kanya. Kumain kami sa isang karinderya sa may kakahuyan, pero pagbalik namin wala na. Parang hindi nag-exist," paliwanag ni Rina. Napakunot ang noo ng Ali. "Ay, may narinig akong ganyan dati. Isang karinderya sa Panamukan. Pero sabi nila, taong 1970s pa raw yon at nasunog. At lahat ng nandoroon ay nilamon ng mga nilalang na hindi tao," bulong ng Ali habang pinapatong ang kamay sa dibdib ni Albert. Nagpakulo ng langis si Aling Rusinga at pinataka ng bawang. Nang inilapit ito sa katawan ni Albert, bigla itong kumulo ng walang apoy. "May nakasunod sa kanya," mahinang sabi ng Ali. "Kailangan natin si Mang Sandro. Siya lang ang marunong mag-alis ng ganitong sumpa." Sandali, si Mang Sandro? Hindi ba siya yung matanda sa karinderya?" gulat na tanong ni Kenneth. "Hindi lahat ng Mang Sandro ay buhay, pero may isang Sandro na albularyo noon. Matagal nang patay, pero minsan nagpapakita raw sa mga nangangailangan," paliwanag ng Ali. Biglang dumilim ang paligid, umambon at humangin at tila may dalang bulong. "Natatakot na ako," sabi ni Rina habang yumayakap kay Albert. "Hindi kayo dapat natakot sa karinderya. Natikman kayo. Hindi na kayo ordinaryong tao." Mahina at malamig na boses na narinig nila mula sa likod. Paglingon nila, may babaeng nakaputi, duguan ng palad at wala itong mata. Ang butas ng mata ay kulay itim na malalim. Napatras si Rina sa takot nang makita ang babaeng nakaputi na walang mata. Si Kenneth ay agad na humarang sa harap nila. Hawak ang silya mula sa waiting area ng health center. Si Albert, bagamat nangihina, ay pilit na itinayo ang sarili. "Lumayo ka! Lumayo ka!" sigaw ni Kenneth habang iginagalaw ang silya. Tila panangga. Ngunit hindi gumagalaw ang babae. Nakatayo lang ito sa gilid ng pinto. Nakatingin gamit ang mga butas sa mga mata na animoy sumisipsip ng liwanag. Biglang bumukas ang pinto. Ang Ali ay sumilip, hawak ang bote ng langis at dasal na nakasulat sa papel. "Lumayas kayo dyan! Huwag kayong tumingin sa kanya!" Hinila ng Ali si Albert papasok sa isang silid at sumunod si Rina at pati si Kenneth, habang ang babae ay nananatiling nakatayo sa labas. Hindi ito gumagalaw. Sa loob ng silid, inilagay ng Ali si Albert sa papag at binuhusan ng langis ang kanyang tiyan. Kumulo ito nang hindi naman mainit. Siya ay nagbasa ng orasyon habang ikinukumpas ang krus sa hangin. "May markang iniwan sa iyo ang nilalang mula sa karinderya," sabi ng Ali habang patuloy ang pagdarasala. "Hindi kami dapat kumain doon," bulong ni Albert habang napapapikit. "Masyado kayong napalapit sa mundo ng mga nilalang na hindi para sa atin. May natikman ka na, hindi galing sa hayop. Hindi mo lang nalaman, pero ang alam nila na bahagi ka na nila," dagdag ni Aling Rusinga. "Anong ibig niyong sabihin?" tanong ni Rina
habang nangingilid na ang luha. Kapag ang isang tao ay kumain ng laman na alay sa aswang, nagkakaroon ng koneksyon ng kaluluwa niya sa kabilang mundo. Unti-unting hinahatak ang kanyang pagkatao. Paliwanag ng Ale. Paano siya maliligtas? Kailangan nating hanapin si Mang Sandro. Ang tunay na Mang Sandro. Siya lang ang may kayang putulin ang koneksyon. Sagot ng Ale. Paano natin siya matatagpuan? Wala na raw siyang buhay. Tanong ni Rina. Hindi siya matatagpuan ng basta-basta kung hindi tayo ang pupunta sa kanya kapag tama na ang oras. Sagot ng Ale habang tinatakpan ng puting tela ang katawan ni Albert. Pagkalipas ng 2 oras, muling bumuti ang pakiramdam ni Albert. Nakakakilos na siya at nakakapagsalita ng maayos. Parang nawala yung kirot, pero mabigat pa rin yung dibdib ko eh. Sabi ni Albert. Hindi pa tapos ang lahat. Maaaring napigil natin pero hindi ito permanenteng solusyon. Hanggat hindi napuputol ang ugnayan, babalik at babalik sila. Sabi ng Ale. Kinabukasan maaga silang nagising. Umaga pa lang tila kakaibang lamig na ang bumalot sa buong baryo. Maging ang mga manok ay hindi tumilaok. Sa labas ng health center, may 3 pusang itim na nakaupo, nakatingin sa pinto, hindi gumagalaw. Ano tong mga to? Sabi ni Kenneth habang sinisilip ang bintana. Maya-maya may kumatok. Isang babae, may dalang basket ng prutas. Ako po si Mika. Ako po ang apo ni Mang Sandro. Pakilala ng dalaga. Ha? Apo ni Mang Sandro? Gulat na tanong ni Rina. Opo, sabi niya, may mga dayong kumain sa mesa ng mga nilalang at nangangailangan ng tulong. Napanaginipan niya kayo kagabi. Sagot ni Mika. Pinatuloy nila si Mika. Tumayo si Aling Rosinga at tinignan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Kung apo ka nga ni Sandro, alam mo kung saan siya ngayon? Sabi ng Ale. Hindi ko po alam ang eksaktong lugar, pero sumusunod lang po ako sa mga panaginip. Dinala ako ng mga yapak papunta rito. Sabi niya, may isa sa inyo na kailangang isama sa bundok kapayas bago magtakip silim. Sabi ni Mika. Bundok kapayas? Yan ang bundok sa gilid ng panamukan na. Bulalas ni Kenneth. Doon nagsimula ang karinderya. Dagdag ni Albert. Napagpasyahan nilang sumama kay Mika. Bandang 2:00 ng hapon, nagsimula silang maglakad paakyat ng bundok. Tahimik ang paligid, kahit hangin ay tila huminto. Habang paakyat, napansin ni Rina ang mga dahong tuyot sa gilid ng daan na parang may humahawi. Tila ba may nauna sa kanila. Parang sinusundan natin yung yapak ng iba, bulong ni Rina. Bandang 4:00 ng hapon, nakarating sila sa isang kubo sa gitna ng kagubatan. Nakaluhod sa gitna ang isang matandang lalaking puti na ang buhok, mahaba ang balbas at may hawak na baston. Siya po si Lolo Sandro, sabi ni Mika. Lumapit ang Ale. Sandro, kailangan ka namin. May isa rito na napatikim ng pagkain mula sa karinderya ng mga aswang. Dumilat si Mang Sandro. Mapupungay ang mga mata pero matalim ang titig. Bakit ka tumikim ng hindi para sa'yo? Tanong ni Mang Sandro habang nakatingin kay Albert. Hindi ko po alam, gutom lang at akala ko karaniwang ulam lang. Hindi ulam yon. Laman yon ng sanggol na inaalay sa gabi ng pagkadugo ng buwan. Isa kang nilalang na napiling kabitan ng sangkap nila. Paliwanag ni Mang Sandro. May pag-asa pa ba siya? Tanong ni Kenneth. Meron, pero kailangan siyang sumailalim sa ritual. Isang gabi ng pagtalikod at pagtangga. At hindi siya pwedeng umalis sa bundok hanggat hindi pa tapos ang proseso. Sagot ni Mang Sandro. Anong klaseng ritual po yun? Paglalakad sa 400 anino. Tumayo si Albert sa harapan ni Mang Sandro habang hawak ang tiyan na muling sumasakit. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa hindi mapaliwanag na presensya ng matandang albularyo. Handa ka na ba? Kung yun lang po ang paraan para mawala tong masakit na aking nararamdaman,
Opo, handa na po ako. Hinawi ni Mang Sandro ang damo sa gilid ng kubo at lumitaw ang isang makitid na daan. Sa simulay, tila normal lamang ang paligid. Mga punong kahoy, tuyo at basang mga dahon sa lupa at malamig na simoy ng hangin. Pero habang palalim sila sa kagubatan, napansin nila Kenneth at Rina na ang mga puno ay tila kumikilos, bahagyang gumagalaw kahit walang hangin. Anong lugar to? Tanong ni Rina habang lumalakad sa likuran niya si Mika. Ito ang daan patungo sa 400 anino. Dito ipinapakita kay Albert ang mga nilalang na minsan nakipag-ugnay sa kanya. Hindi ba't delikado to? Delikado, pero kinakailangan. Kapag hindi niya nalampasan ang ritual, hindi lang siya ang kukunin, pati ang kaluluwa ng mga taong nakasama niya sa pagkain. Lumipas ang halos 30 minuto ng paglalakad hanggang marating nila ang isang lugar na tila bilog ang anyo. Parang clearing sa gitna ng kakahuyan. Sa gitna nito ay may bilog na batong altar. May mga ukit na mga simbolo na hindi nila maintindihan. Albert, lumuhod ka sa gitna. Sumunod si Albert at lumuhod sa harap ng altar. Itinaas ni Mang Sandro ang baston at itinuro ang langit. Biglang dumilim ang paligid. Ang mga ibon ay tumigil sa huni. Ang hangin ay huminto. Simula ngayon, ikaw ay maglalakbay sa 400 anino. Hindi ka makakakita ng liwanag hanggat hindi mo tinatanggap ang tunay mong anyo bilang taong nadungisan. At hindi ka makakabalik hanggat hindi mo ito pagsisisihan. Wika ni Mang Sandro sabay hampas ng baston sa lupa. Bumuka ang lupa sa paanan ni Albert at nilamon siya ng dilima. Napasigaw si Rina. Huwag mo siyang susundan. Pag sinundan mo siya, baka pati ikaw mawala. Sabi ni Mika. Sa loob ng kadiliman, nagising si Albert sa isang malamig at basang kuweba. Wala siyang saplot sa taas at ang kanyang katawan ay may mga marka ng kamay na itim. Tila apoy pero malamig ang pakiramdam. Tumingin siya sa paligid at nakita ang 4 na lagusan. Bawat isa ay may sariling tunog. Isa may alingaw-ngaw ng iyak, isa ay may halakhak ng babae, isa ay may sigaw ng sanggol at isa ay may ingay ng mga kutsilyong kumakalansing. Alin sa kanila ang pipiliin ko? Tanong ni Albert sa kanyang sarili. Pumili siya ng unang lagusan, ang may umiiyak. Pagpasok niya, nakita niya ang sarili niyang ina, nakatayo sa loob ng isang lumang bahay. Nanginginig ito at may nakatayong nilalang sa likuran nito. Itim ang balat, mahaba ang leeg, at may dila na humahaba pababa sa dibdiba. Inay? Bulong ni Albert. Pero hindi siya narinig. Nang lumapit siya, biglang tumalikod ang kanyang ina at tinignan siya. Bakit mo kami iniwan? Bakit mo kinain ng alay ng mga halimaw? Hindi ko po alam. Hindi ko sinasadya. Sagot ni Albert. Bumuka ang bibig ng kanyang ina at lumabas mula rito ang mahabang dila ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Albert. Pagkagising niya, nasa pangalawang lagusan na siya. Dito ay may nakita siyang mesa. Nandoon sila Kenneth at Rina. Kumakain sila ng minudo. Ang parehong minudo sa karinderya. Nakatitig lang sila kay Albert. O Albert, kumain ka na. Teka, hindi na ako kakain. Kumain ka na, para makasama ka namin. Sabay-sabay na sabi ng lahat ng nasa paligid mula sa dilim. Unti-unting lumitaw ang mga mukhang nakita niya sa karinderya. Ang matandang lalaki, ang mga babae sa kusina at maging ang batang alok ng saging. Lahat sila ay ngumiting may matutulis na ngipin. Hindi ako isa sa inyo! Hindi! Paglabas niya sa lagusan, muling bumalik ang kanyang katawan sa gitna ng bilog ng altar. Nanginginig siya, pawis na pawis at hinang-hina. Dalawa pang anino. Hindi ko na kaya. Bulong ni Albert. Kailangan mong tapusin. Sa bawat lagusan, inaalala mo ang mga kasalanang hindi mo alam na naipon mo. Kapag natalo mo ang huli,
Malinis ang kaluluwa mo. Paliwanag ni Mang Sandro. Isinara ni Mang Sandro ang mata ni Albert gamit ang dalawang daliri at muling nagsimula ang ikatlong lagusan, ang lagusang may sigaw ng sanggol. Sa muling pagdilat ng mata ni Albert, naramdaman niya ang malamig at malagkit na sahig. Ang paligid ay madilim, ngunit sa kalayuan ay may pulang ilaw na kumikislap. Mula sa likod ng bato, narinig niya ang iyak ng sanggol. Mahina sa una pero unti-unting lumalakas. Lumapit siya sa pinagmumulan ng iyak at nakita ang isang duyan na gawa sa kumot at tinik. Nasa loob nito ang isang sanggol na pulang-pula ang balat, tila bagong labas sa sinapupunan. Lumapit si Albert at inabot ang bata, ngunit nang hawakan niya ito, biglang lumitaw ang 4 na kamay na merong matutulis na kuko. Ang mga kamay ay kumapit sa kanyang braso, leeg at dibdib. Napasigaw si Albert sa sakit. Biglang lumitaw ang matandang lalaki mula sa karinderya, hawak ang isang mangkok na may laman ng karne at dugo. Tingnan mo ito, sa mesa ng mga gutom. Ikaw ay bisita, pero ang bawat bisita, hindi basta-basta umaalis, kundi naging bahagi ka na ng handa. Sigaw ng matanda. Hindi ko alam, sabi ni Albert. Biglang nagliwanag ang paligid. Sa gitna ng liwanag ay lumitaw si Mang Sandro. Hawak ang kanyang baston. Sinugod niya ito sa lupa. At biglang gumuho ang paligid. Nahulog si Albert sa kawalan. Pagdilat niya, naroon siyang muli sa gitna ng altar. Basang-basa ng pawis, nanginginig at parang hinihingal sa pag-iyak. Isa na lang. Ang huli at pinakamasakit, handa ka na ba? Wala na akong pagpipilian. Isinara ni Mika ang kanyang mata at nagdasal. Si Kenneth at Rina ay magkahawak ng kamay sa tabi habang pinagmamasdan si Albert na muling tinanggap ang huling lagusan. Sa huling lagusan, malamig at puno ng usok ang paligid. Mula sa dilim ay narinig niya ang kalansing ng mga kutsilyo. Sa gitna ng lugar ay isang malaking mesa. Nandoon sina Kenneth at Rina, pero hindi sila ang mga taong kilala niya. Papuputla ang mga balat, mapupula ang mga mata, at may mga punit-punit na laman sa gilid ng kanilang bibig. Albert, salamat sa hapunan, sabi ng isa. Mula sa ilalim ng mesa may nakalapag na katawan. Nakita niya ang sarili niya. Ang tiyan ay bukas at ang mga bituka ay nakausli. Tila wala na siyang kaluluwa sa katawan. Napatakbo siya papalayo, ngunit lahat ng daan ay naging pader. Tanggapin mo, wala ka nang babalikan. Bulong ng matanda mula sa karinderya na lumitaw sa ulap ng usok. Tumigil si Albert. Huminga siya ng malalim. Isinara ang mga mata. Sa isip niya ay sinambit ang pangalan ng kanyang ama, ina at mga kaibigan. Hindi ako sa inyo. Tao ako. Nagkamali man ako, pero hindi ko pinili ang kadiliman, sabi ni Albert. Bumuka ang lupa. Lumitaw ang apoy sa paligid. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga nilalang. At sa gitna ng sigawan, isang malakas na liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Ang mga anino ay nagsisigawan sa sakit. Isa-isang natunaw sa init ng liwanag. Maya-maya nagising si Albert sa gitna ng altar. Humihingal, nakayuko at basang-basa ng pawis. Nilapitan siya ni Rina at niyakap. Sumunod si Kenneth. Kamusta? Natapos mo ba? Bulong ni Rina habang humahagulgol. Anong nangyari? Naipasa mo ang 400 anino. Hindi lahat na nakakapasok doon ay nakakabalik, sagot ni Mang Sandro. Pwede na po ba kaming bumalik sa aming lungsod? Tanong ni Kenneth. Oo, pero may kailangan kayong tandaan. Huwag na huwag kayong babalik sa karinderyang yon. Hindi lahat ng gutom ay kailangan mong solusyonan. May mga handa sa mundo na hindi para sa tao. Nagpasalamat ang magkakaibigan sa misteryosong albularyo na may baston. Bago sila umalis, binigyan sila ni Mang Sandro ng maliit na supot na may lamang itim na asin
at isang piraso ng papel na may orasyon. Ayon kay Mika, iyon ay panangga sa mga susunod pang pagbisita ng nilalang. Muli silang bumaba ng bundok. Tahimik silang tatlo at habang naglalakad, sa bawat yabag ni Albert ay tila may naiwan na bahagi ng kanyang dating sarili sa kagubatan. Hindi na siya katulad ng dati. Mas mabigat na ang kanyang paghinga at mas malalim ang kanyang mga mata. Pagdating nila sa barangay, sinalubong sila ng Ali. Agad na niyakap si Albert at kinamusta. Butit nakabalik ka. Hindi lahat ng dinadala sa bundok ay nakakabalik. Maraming salamat po sa tulong. Magpapahinga lang kami sandali tapos uuwi na rin kami sa Maynila. Dagdag ni Kenneth. Kinagabihan habang natutulog si Albert, nanaginip siyang muli. Nasa harap siya ng karinderya ngunit ngayon ay nakasara na ito. Sa pinto may nakasulat na, "Bumalik ka kung ikaw ay tunay na gutom." Pagdilat niya, may sugat na naman siya sa gilid ng leeg. Kinabukasan, maagang nag-impake sina Albert, Kenneth at Rina. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita habang hinahanda ang mga gamit. Tahimik lang silang nagkakatinginan paminsan-minsan. Waring hindi pa rin makapaniwala sa mga pinagdaanan nila sa bundok ng Kapayas. Si Mika ay naroon pa rin, nakaupo sa tabi ni Ale. Habang pinagmamasda ng tatlo. Babalik pa ba kayo sa lugar na yon? Tanong ni Mika habang nakatingin kay Kenneth. Hindi na kami babalik kailanman. Tumango si Mika at inabot ang isa pang supot ng itim na asin kay Albert. Isa pa kung sakaling maramdaman mong muling bumibigat ang dibdib mo. Salamat, sagot ni Albert. Bago sila umalis, lumapit ang Ali at binigyan si Rina ng maliit na botilya ng langis. Ipahid mo ito kung sakaling makaramdam ka ng malamig na haplos kahit walang hangin. Tahimik silang tatlo habang nasa loob ng tricycle papuntang terminal. Si Albert ay nakasandal sa salamin. Si Rina ay nakatingin sa kalsada at si Kenneth ay hawak pa rin ang supot ng asin sa loob ng kanyang bag. Pagdating nila sa terminal ng Takurong, agad silang sumakay sa bus pa Maynila. Sa buong biyahe ay wala pa rin masyadong usap-usapan. Hindi dahil sa wala silang masabi, kundi dahil takot silang balikan sa isip ang mga naranasan nila. Pagdating sa Maynila, agad na bumalik si Rina sa kanyang apartment sa Pasig. Si Kenneth sa bahay ng kanyang mga magulang sa Las Piñas at si Albert umuwi sa Cubao. Lahat sila ay nagbalik sa normal na buhay o iyon ang akala nila. Ilang araw matapos bumalik sa lungsod, nagsimulang managinip si Rina ng isang karinderyang puno ng usok. Sa panaginip niya, naroon si Kenneth, nakaupo sa lamesa, pero hindi siya si Kenneth na kilala niya. Ang mga mata nito ay mapula at ngumiti ito sa kanya habang iniaabot ang mangkok ng dinuguan. Kumain ka na. Bulong niya kay Rina. Mabilis siyang nagising at napaiyak sa takot. Nang silipin niya ang likod ng kanyang balikat, may maliit na pasa, hugis palad ng bata. Samantala si Kenneth naman ay ilang beses nang nagkaroon ng pagno-nosebleed na hindi matukoy ang dahilan. Napansin niya ring nawalan siya ng ganang kumain. Pero tuwing madaling araw, nagigising ng gutom na gutom at tila naghahanap ng hilaw na karne. Minsan, nagising siya sa harap ng refrigerator, hawak ang ilaw na atay ng manok. Hindi niya maalala kung paano siya napunta roon. Si Albert naman ay mas lumala. Isang gabi habang naliligo, may nararamdaman siyang tumutulo mula sa ilong niya. Akala niya tubig lang pero nang tignan niya sa salamin, dugo na pala. Muli siyang nanaginip ng karinderya, ngunit sa panaginip na ito, siya na ang nagluluto. Sa palad niya ay may hawak na kutsilyo at sa kawali ay may laman loob na tumitibok-tibok pa. Nang makita niya ang sarili sa kanyang salamin ng panaginip, hindi na siya si Albert. Wala na ang mata niya, itim na ang butas at wala nang natira. Kinabukasan, nagkita-kita silang tatlo sa isang kapihan sa Mandaluyong. Kailangan natin bumalik,
Sabi ni Rina habang nanginginig ang kamay. Hindi na natin dapat balikan yun. Sagot naman ni Kenneth. Hindi ito matatapos hanggat hindi natin nalalaman kung ano talagang nangyari sa karinderya. Sagot naman ni Albert. Baka hindi natin nalinis ng buo ang koneksyon. Baka may natira pa sa atin. Napagpasya nilang bumalik sa lugar na iyon. Muli silang bumiyahe papunta roon at muling hinanap ang Ali. Pagdating nila sa barangay, sinalubong sila ng katahimikan. Walang tao sa labas, sarado ang health center at wala na rin si Mika at Mang Sandro. Parang walang tao rito. Naglakad sila papunta sa dulo ng barangay at sa di kalayuan, nakita nila ang matandang lalaki na unang lumapit sa kanila noon, yung may dalang kalabaw. O mga anak, bakit kayo bumalik? Tanong ng matanda. Hindi pa tapos ang koneksyon. May mga panaginip kaming hindi naaalis at may mga nangyayaring hindi normal. Hindi dapat kayo bumalik. Pag iniwan mo na ang bangkay ng aswang nang hindi nililibing sa apoy, babalik ito at babalikan kayo. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ni Rina. Hindi lang pagkain ng karinderyang yon. Lugar yon ng ritual. Kayo ang huling ginamit. At ngayon, kailangan nilang tapusin kung anong nasimulan. Nabigla si Kenneth. Hindi kayo kakainin ng laman. Kakainin kayo ng pagkatao. Unti-unting papalitan hanggang wala nang matirang tunay na kayo. Sagot ng matanda. May paraan pa ba para maputol ang lahat? May isa pa, pero may kapalit. Kailangan niyong sunugin ang pinag-ugatan ng karinderya, ang orihinal na altar ng pagluluto. Tumango si Albert, kasunod ang mabigat na buntong hininga. Hindi na nila kayang ipagwalang bahala ang banta na unti-unting pumapatay sa kanilang pagkatao. Kailangang wakasan ang koneksyon sa karinderyang iyon, kahit na ang kapalit ay panganib o kamatayan. Gamit ang direksyong ibinigay ng matanda, tinahak ni na Albert, Kenneth at Rina ang daan pabalik sa kagubatan ng bundok Kapayas. Sa kanilang paglalakad, naramdaman nila ang muling pagbigat ng paligid tulad ng dati. Tahimik ang paligid, halos walang ihip ng hangin at tila sinusundan sila ng mga matang hindi nila nakikita. Pagsapit sa lugar kung saan naroon ang lumang karinderya, laking gulat nila nang makita na naroon pa rin ito, ngunit mas malaki at mas matibay na ang pagkakayari. Hindi ito parang karinderyang iniwan nila noon. Ito ay tila naging isang malaking tahanan ng kadiliman. Itim ang bubong, may usok na lumalabas sa kusina at ang paligid ay may mga sanga ng puno na tila gumagapang sa lupa. Huwag tayong maghiwa-hiwalay, sabi ni Kenneth. Teka, nasa ng altar? Nandito sa likod. Ayon sa matanda, nasa ilalim ng luma nilang imbakan. Pumunta sila sa likod ng karinderya at hinukay ang lupa sa bahagi ng pinakamatandang puno ng balite. Ilang minuto lang ang lumipas ay lumitaw ang isang lumang bato. Kulay abo at may pulang mantsa. Ang bato ay bilog. May ukit na parang bituin na may mata sa gitna. Yan na siguro yung sinasabing altar. Hinugot ni Albert mula sa bag ang posporo. Ipinahid ang langis sa paligid ng altar sa kasinindihan. Pagkakindat ng apoy sa langis, biglang lumindol ang lupa. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw mula sa loob ng karinderya. Ang mga pader nito ay nagsimulang masunog. Mula sa loob, lumitaw ang mga nilalang na unang nakita nila noon. Ang matandang lalaki, ang mga babaeng may mapulang mga mata, at ang batang may saging. Lahat sila ay napapasigaw, tila nasasaktan sa apoy. Bumalik na kayo sa pinanggalingan ninyo! Sigaw ni Rina habang hawak ang orasyon sa kamay. Sumigaw ang mga nilalang habang unti-unting natutunaw ang kanilang anyo sa apoy. Nang tuluyang lamunin ng apoy ang altar, isang malakas na putok ang yumanig sa paligid. Bumukas ang lupa at nilamon ang karinderya, pati na ang mga nilalang. Natumba ang tatlo sa lakas ng pagyanig. Ilang sandali pa, nagbalik ang katahimikan. Tumigil ang hangin at muling lumiwanag ang paligid. Tumingala si Albert, pawis na pawis, humihingal at nanginginig. Tapos na ba? Tanong niya.
Tumango si Kenneth. Wala nang karinderya. Wala na rin ang koneksyon. Umiyak si Rina hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas ay natapos na rin ang bangungot na kanilang pinagdaanan. Pagbalik nila sa barangay, sinalubong sila ng Ale. Nararamdaman ko ang liwanag. Nawasak na ang pader ng kadiliman. Sabi niya. Lumipas ang ilang buwan, muling nanumbalik sa normal ang buhay ni na Albert, Kenneth at Rina. Wala nang bangungot, wala nang sugat na lumilitaw sa katawan. At unti-unti, muling bumalik ang katahimikan sa kanilang isipan. Ngunit nananatili sa kanilang puso ang aral ng karanasang iyon na hindi lahat ng lugar ay dapat pasukin. Hindi lahat ng pagkain ay para sa tao. At hindi lahat ng gutom ay dapat tugunan sa mesa. Ang kagustuhang makaranas ng kakaiba at pagiging kampante sa mga lugar na hindi mo kilala ay maaaring humantong sa kapahamakan. May mga bagay sa mundo na hindi nakikita ng mata, ngunit dapat igalang at iwasan. Sa bawat handaang inaaalok ng kadiliman, ang tunay na kabayaran ay hindi laman, kundi kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento. Hanggang sa muli. Taong 1966, sa isang baryo sa may San Jose, Occidental Mindoro, kung saan ang mga gabi ay madalas binabasag ng alulong ng aso at kakaibang ihip ng hangin galing sa kagubatan. Sa isang maliit na bahay na pawid malapit sa gilid ng palayan, tahimik na namumuhay si Rosa kasama ang kanyang anak na si Limuela, isang 11 taong gulang na batang matalino pero tahimik. 3 taon na ang lumipas mula nang ipaglibing nila si Andoy, ang asawa ni Rosa. Ayon sa sabi-sabi, tinangay daw ito ng mga tulisan sa bundok at hindi na muling nakita. Ngunit kahit kailan, hindi naniwala si Rosa na patay na ang kanyang asawa. Wari niya may bumulong sa kanyang damdamin na buhay pa ito. Madalas siyang makaramdam ng presensya tuwing gabi, lalo na kapag natutulog na si Limuela at siya'y nag-iisa sa sala, nananahi ng damit. Kung buhay ka pa, Andoy, protektahan mo kami. Bulong ni Rosa habang pinipilit na huwag lumuha. Sa likod ng masukal na gubat sa may silangang bahagi ng baryo, isang nilalang ang laging namamasid mula sa dilim. Mabalahibo ang katawan nito, malaaso ang pagmumuka, matatalas ang kuko at malaki ang kalamnan. Ngunit sa likod ng nakakatakot nitong anyo, naroon ang pusong puno ng pag-aaruga. Ito si Andoy, ang asawang binansagang patay na, ngunit ngayong isang gabunan pala. Isang nilalang na nakasanayan ng mga matatanda na bahagi ng lahing aswang, subalit may sariling kalooban at di sumusunod sa karahasan ng iba niyang kalahi. Lingid sa kaalaman ng anak niyang si Limuela, tuwing gabi, nagbabalik si Andoy sa paligid ng kanilang bahay upang bantayan sila. Tumira na siya sa ilalim ng ugat ng punong balite sa gubat. Doon siya nagsisilong, nag-aabang ng panahon kung kailan siya muling matatanggap bilang tao. Minsang gabi, habang abala si Rosa sa pagsasampay ng bagong labas sa likod bahay, napansin niyang gumalaw ang bakod ng kawayan. Tumigil siya sandali, pinakiramdaman ang paligid. May tao ba dyan? Mang Istong, ikaw ba yan? Tanong ni Rosa habang pilit na nilalabanan ang kaba. Tahimik noon nang biglay may dumaan na malamig na hangin. Napapitlag siya. Hindi siya natakot kundi tila kumalma pa ang kanyang pakiramdam. Ikaw ba yan, Andoy? Mahina niyang bulong. Hindi siya sinagot ng salita kundi ng amoy ng pinatuyong dahon ng kamangyan. Isang bango na pamilyar kay Rosa dahil iyon ang palaging sinisindihan ni Andoy tuwing gabi. Sa kabilang dako ng baryo, may matandang lalaki na kilala sa ngalang Tata Istong. Isa siya sa pinakamatagal nang naninirahan sa lugar at kilalang may alam sa mga kababalaghan. Sa mga lihim na tipanan ng matatanda, madalas siyang banggitin bilang tagabantay ng hangganan.
hangganan ng gubat at ng mundo ng tao. Isang araw nagpunta si Limuel sa tindahan ni Aling Esang para bumili ng asin at mantika. Sa tabi ng tindahan, naroon si Tata Istong, umiinom ng salabat. Hoy Limuel, kamusta na ang nanay mo? Tanong ni Tata Istong. Ayos lang po, tata. Pero minsan po parang malungkot siya eh. Sagot ni Limuel. Huwag kang lalayo sa gabi ha. May mga gumagala na kakaibang nilalang ngayong panahon ng bagong buwan. Babala ni Tata Istong habang nakatitig sa mata ni Limuel. Kinagabihan, habang payapang natutulog si Rosa, nagising si Limuel sa kaluskos sa labas ng bintana. Dumungaw siya at nakita ang isang figurang itim na tila may nakasampay sa balikat. May bitbit itong patay na baboy damo. Sa ilalim ng buwan, nasilayan niya ang malaasong muka ng nilalang. Mabilis siyang umatras at napayuko. Nanlamig ang kanyang likod pero narinig niya ang ungol ng isang nilalang na yon. At ang sabi niya, "Huwag ka matakot, anak." Tay? Tay, ko ba yan? Bulong ni Limuel habang nanginginig. Agad niyang isinara ang bintana at nagtago sa ilalim ng kumot. Kinabukasan, hindi niya ito kinuwento sa kanyang ina. Pero napansin ni Rosa ang pamumutla ng kanyang anak. Limuel, anak, may sakit ka ba? Wala po, Nay. Medyo giniginaw lang po ako. Sa sumunod na mga araw, lalong lumalim ang kutob ni Rosa na binabantayan nga sila ni Andoy. Isang gabi habang nagluluto siya ng ulam sa kusina, bigla na lamang nahulog ang malaking itak mula sa may dingding. Ay, Sus Maria Jose! Sabi niya. Nang pupulutin na sana niya ito, napansin niya ang mga bakas ng kuko sa sahig. Tila kinayod ng matalas na daliri. Pero hindi ito bakas ng halimaw para sa kanya. Ito'y tanda ng pag-aalala. Nagpunta siya kay Dory, isa sa matagal niya ng kaibigan at tagapayo tuwing siya'y may alinlangan. Dory, pakiramdam ko, si Andoy buhay pa. Hindi ko lang alam kung tao pa siya. Wika ni Rosa habang pinipigil ang luha. Alam ko, Rosa, matagal ko na rin nararamdaman yan. Hindi ba't may gabing parang may nagbabantay sa atin mula sa dilim? Hindi mo lang siguro alam pero minsan may iniiwang prutas sa tapat ng bahay mo. Malinis, mabango pero galing sa kagubatan. Hindi karaniwang prutas. Sabi ni Dory. Prutas? Hindi ko naman nakikita yun ah. Sabi naman niya. Kasi ako ang kinakausap niya. Tugon ni Dory. Napamulagat si Rosa. Anong ibig mo sabihin? Si Andoy. Oo, siya nga. Likas na mabait na gabunan. Di ko alam kung paano siya naging ganon. Pero mahal ka niya. Hindi siya masamang nilalang, Rosa. Mahal ka pa rin niya, Rosa. Kahit ano pang naging itsura niya. Kaya huwag kang matakot. Huwag mo isasara ang puso mo sa kanya. Malumanay na dagdag ni Dory habang inaayos ang tasa ng salabat. Tahimik si Rosa, pero sa loob-loob niya ay nagsisigawan ang emosyon, takot, pagkalito, pangungulila at isang uri ng panatag na damdaming hindi niya mapaliwanag. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Limuel, muling naramdaman ni Rosa ang malamig na hangin mula sa bintana. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na bintanang kahoy. Walang tao, pero may iniwang dahon ng langka sa may bintana. Pinipilit na hugis na puso. Naiyak si Rosa. Salamat, Andoy. Mahinang bulong niya. Samantala, sa kagubatan naglalakad si Andoy. Duguan ang balikat. Kanina lang ay muling tinangkang pasukin ng dalawang itim na nilalang ang likod bahay ni na Rosa. Pareho niyang nilabanan at napalayas. Isa sa kanila ay mukhang tikbalang, habang ang isa na may isang wakwak na matagal nang gumagala sa gilid ng bundok. Hindi ako papayag na saktan nilang mag-ina ko. Bulong ni Andoy habang pinupunasan ng sugat sa balikat gamit ang dahon ng buyo. Sa kabilang bahagi ng baryo, may mga nawawalang manok at baboy sa ilang kabahayan.
nagsisimula ng mag-alala ang mga tao. Baka mamaya may aswang na naman. Wika ni Mang Lorenzo sa kanyang bayaw habang naglalakad papunta sa barangay hall. Hindi natin alam kung ang aswang o hayop ba ang magnanakaw. Pero iba tong pagnanakaw na to. Walang kaluskos, walang bakas ng paa, at tila kinaladkad ang hayop sa hangin. May dapat kang makausap. Bulong ni Tata Istong mula sa likuran. Nagulat si Mang Lorenzo. O Istong, anong ibig mo sabihin? Hindi ito basta pagnanakaw. May nilalang na lumalaban sa mas masahol pa sa mga hayop na yan. Siya ang pumoprotekta sa atin, kahit hindi natin siya kayang tignan ng diretsyo. Teka, hindi ko maintindihan. Hintayin mo lang. Sa takdang panahon, malalaman ng lahat kung sino siya. Sa bahay naman ni Rosa, kinabukasan habang nag-aalmusal ng sinangag at tuyo si Limuela, nagtanong ito sa kanyang ina. Nay, nakakita na po ba kayo ng halimaw? O bakit mo naman natanong, anak? Wala lang po. Kasi minsan may napapanaginipan ako, mukha siyang aso, pero hindi naman ako natatakot. Parang kilala ko siya, Nay. Tumigil si Rosa sa pagsubo. Tinignan niya ang anak, pinilit na ngumiti. Siguro bantay mo yan sa panaginip. Baka si Papa mo yan. Pero di ba, Nay, patay na si Papa? Hindi agad sumagot si Rosa. Sa halip ay inabot ang kamay ng anak at ito ay kanyang hinaplos. Basta lagi mong tandaan, anak. Mahal na mahal ka ng Papa mo at hindi ka niya pababayaan. Lumipas ang ilang linggo. Patuloy ang mga insidente ng mga nawawalang hayop. Pero mas naging kakaiba na. May isang gabi na nakita ni Aling Esang ang isang figurang itim na dumaan sa harap ng kanyang tindahan. Maliit ang tindahan, gawa sa tabla at pawid. Kaya kahit konting ingay ay dinig sa loob. Sino ka? Sigaw niya habang hawak ang panggatong. Tahimik ang paligid. Hangin lang ang narinig niya, ngunit paggising niya kinabukasan, may iniwang basket sa harap ng tindahan niya. May lamang mga bungang kahoy, bayabas, langka at saging na saba. Lahat paborito niyang kainin noong bata pa siya. Kilala ko to, si Andoy. Mahina niyang bulong. Muling bumisita si Rosa kay Dory habang sila'y nagkakape. Napagpasyahan nilang hanapin ang matandang si Tata Istong. Kailangan nilang malaman ang katotohanan, kung may koneksyon nga ba si Andoy sa mga nangyayari sa baryo. Tata Istong, pakiusap po. Huwag mo na akong pagtaguan sa dilim. Buhay pa ba si Andoy? Tanong ni Rosa habang pinipigilan ang kanyang tinig. Tahimik si Tata Istong. Tumayo ito at lumapit sa lumang kabinet. Kinuha ang isang telang pula at isang palaspas na tuyo. Nang makita ko si Andoy sa gubat, 3 taon na ang nakakalipas. Dugoon siyang gumagapang doon sa may bangin. Tinulungan ko siyang magtago sa balete noon pa man. At noon pa man, alam ko na isa siyang gabunan. Paano nangyari yun? Tanong ni Dory. Lahi niya yon. Sa tuwing bagong buwan, pwedeng lumitaw ang anyo nila. Pero hindi lahat ng gabunan ay masama. Karamihan sumusunod lang sa gutom. Pero si Andoy, may paninindigan. Pinilig lumayo sa pamilya para hindi masaktan ang mga mahal niya. Tumulo ang luha ni Rosa. Tata Istong, gusto ko siyang makausap kahit isang beses lang. Maghintay ka bukas ng gabi sa gulod ng lumang paaralan. Doon siya lalapit. Dumating ang gabi ng pagkikita. Inihatid ni Dory si Rosa sa may gulod. Walang buwan, walang bituin. Tanging liwanag ng gasera ang kasama nila. Habang tahimik na naghihintay si Rosa, biglang gumalaw ang mga damo. Lumabas mula sa dilim ang isang malaking nilalang. Mabalahibo, matikas, matatalim ang kuko at malaasong pagmumuka. Ngunit sa likod ng kabuuan nito, nananatiling matalim ang mga mata, puno ng lungkot at pagmamahala. Rosa, kamusta ka na? Tinig na halos impit sa lalamunan ni Andoy. Andoy, asawa ko. Saan ka nanggaling? Bulong ni Rosa habang tumatayo. Hindi ko sinasadyang magbago.
Wala akong lakas noon para lumaban sa sumpa ng lahi ko. Pinilit kong mamatay sa paningin ng anak natin para hindi siya matakot. Hindi kita kailanman kinakatakutan. Hindi mo ko kailanman sinaktan. Alam ko sa puso ko na mabuti kang nilalang. Lumapit si Rosa. Hindi siya nag-atubili. Hinaplos niya ang mabalahibong braso ni Andoy. Ramdam niya ang mainit na pintig ng puso nito. Nandito lang ako. Handa akong tanggapin ka, Andoy. Hindi kita kailanman itinakwil. Mula sa dilim ng kagubatan, yakap ni Rosa si Andoy. Bagamat mabalahibo ang katawan ng lalaki at malamig ang kanyang balat, hindi ito naging hadlang para sa pagdama ng pag-ibig na minsan ay tinakpa ng takot at pangungulila. Andoy, kailan ka pa babalik sa amin? Hindi mo na kailangan magtago. Ako mismo ang sasandig sa'yo, kahit anong anyo mo. Hindi ako pwedeng lumapit sa anak natin, Rosa. Si Lemuel, bata pa. Takot pa siya. Nakita niya ang anyo ko minsan. Ramdam ko natakot siya ng sobra. Ayoko masira ang iniwang alaala ko sa kanya bilang isang ama. Pero alam niya, kahit pa paano, sinabi niya sa akin minsan, nananaginip siya ng halimaw na hindi niya kinakatakutan. Alam ko ikaw yun, Andoy. Oras na para ipakita mo sa anak mo na hindi lahat ng kakaiba ay dapat katakutan. Lumuhod si Andoy. Iniyuko ang kanyang ulo at parang isang hayop na naghahanap ng kapatawaran. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Pero hindi ko alam kung kailan ko kayang muling humarap kay Lemuel nang hindi niya ako tatakbuhan. Sa likod ng punong mangga, sa malapit sa gulod, palihim na sumunod si Tata Estong. Hawak niya isang sako ng tuyong dahon ng kamangyan, gamit para sa pagsasagawa ng panata ng pagbubunyag. Isang sinaunang paraan upang makipag-ugnayan ng isang nilalang na nilihim ang sarili sa kanyang pamilya. Andoy, may paraan pa. Kailangan mapanindigan mo at higit sa lahat, pahintulot ng asawa mo. Lumingon si Rosa sabay tango. Pumapayag ako. Wala akong kinatatakutan. Dahil sa pahintulot na yon, sinindihan ni Tata Estong ang tuyong kamangyan. Kumalat ang amoy sa paligid. Sa gitna ng usok, tumanbal ang liwanag mula sa pulang bato sa kanyang kamay. Inilagay ito ni Tata Estong sa harap ni Andoy. Isawsaw mo ang palad mo dito, Gabunan. Isama mo na kailanmay hindi nasasaktan ang pamilyang ito, kahit dumilim pa ang daigdig. Hindi nag-atubili si Andoy. Lumapit siya at ipinatong ang kanyang palad sa ibabaw ng mainit na bato. Sumigaw siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng panata. Umangat ang usok, kumalat sa kalangitan, at dahan-dahang lumamig ang paligid. Nagising si Lemuel sa bahay. Pakiramdam niya ay may pumasok sa silid niya. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Nang tumapat siya sa may pintuan, nakita niya ang nanay niya na nandoon sa may sala. Nakatayo at tila may hinihintay. Nay, anong ginagawa mo? May bisita tayo, anak. Wala kang dapat katakutan. Nagkatinginan sila. Sa dulo ng hagdanan, lumitaw si Andoy. Unti-unting naglalakad papasok ng bahay. Mabalahibo pa rin pero mas banayad na ang anyo. Hindi tulad ng nakaraan na nakita ni Lemuel sa labas ng bintana. Lemuel, anak. Basag ang boses ni Andoy, parang natitigilan kung lalapit ba o hindi. Tumingin si Lemuel sa kanyang ina, tila naghahanap ng kasiguraduhan. Tumango si Rosa. Dahan-dahang lumapit si Lemuel. Hawak-hawak ang lumang litrato ng kanyang ama. Kayo po ba talaga si Papa? Tumango si Andoy. Oo, anak. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagpakita sa'yo. Takot ako matakot ka sa akin eh. Pero mahal na mahal kita. Hindi ako nawala. Nandito lang ako sa paligid. Tuwing gabi sa oras ng peligro. Ako ang nagbubugaw sa mga aswang, tikbalang, at kung ano-ano pa. Tumulo ang luha ni Lemuel. Hindi siya umatras, bagkus ay lumapit siya at niyakap ang ama niya. Kahit anong itsura mo, Papa, ikaw pa rin yun eh. Ikaw pa rin ang papa ko. Sa puntong iyon, humigpit ang yakap ni Andoy sa kanyang anak. Nanginginig ang liwanag mula sa pulang bato sa may labas ng bahay. Hudyat na natupad na ang panata.
Lumipas ang mga linggo. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Hindi na nawala ang mga hayop at hindi na rin muling napapadaan ang mga nilalang na mapaminsala. Nagsimula nang bumalik ang sigla sa paligid. Isang umaga, nasa tabing ilog si Limuel kasama ang kanyang ina. Napansin nilang may mga sariwang prutas na nakaayos sa dahon ng saging sa may gilid ng punong nara. Hindi nila alam kung sino ang naglalagay, pero ang nakasabit sa maliit na buto ng langka sa ibabaw, isang palatandaan. "Si papa mo yun, anak," wika ni Rosa. "Bakit hindi na lang siya tumira ulit sa bahay natin, Nay?" "Hindi niya kayang ituloy yun. Hindi siya basta-basta pwedeng maniraan sa bahay ng tao. Ang lahi nila, Limuel, ay kailangan pa rin magtago. Pero kahit nasa gubat siya, hindi ibig sabihin wala na siya sa buhay natin," sabi ni Rosa. Sa mga sumunod na gabi, sinimulang bantayan ni Limuel ang paligid. Pinagmamasdan niya ang kagubatan sa pag-asang masilayang muli ang ama niyang si Andoy. Hindi man araw-araw, pero paminsan-minsan, may aninong dumaraan sa gitna ng mga puno. May alulong ng kakaibang tinig at may haplos ng malamig na hangin. Hudyat ng pagkalinga ng isang ama kahit sa anyo ng isang gabunan. Nagpatuloy ang buhay. Si Rosa ay nagbukas muli ng munting tahian. Si Limuel naman ay nagsimulang tumulong sa tindahan ni Aling Esang. Paminsan-minsan, nagkikita sila ni Dory at Tata Istong at hindi maiwasang mapag-usapan ang gabi ng pagkakabunyag. "Lakas ng loob ang ipakita mo, Rosa. Maraming hindi kayang yakapin ang katotohanan na ganyan," wika ni Dory habang humihigop ng kape. "Kung mahal mo, tatanggapin mo kahit pa maging ibang nilalang," sagot ni Rosa. Samantala sa gubat, si Andoy ay muling lumuhod sa harap ng punong balite. Nag-alay siya ng dugo mula sa kanyang palad sa ugat ng puno. "Sa ngalan ng lahi ko, hindi ko kailanman sasaktan ang aking pamilya." Lumakas ang hihip ng hangin, tila sang-ayon ang kalikasan sa kanyang pangako. Sa mga sumunod na taon, lumaki si Limuel bilang matatag, matapang at may bukas na isip. Sa kabila ng simpleng pamumuhay nila, alam niya na hindi sila basta ordinaryong pamilya. Sa likod ng tahimik na kabuhayan, sa ilalim ng buwan, naroon ang isang nilalang na hindi niya kailanman ikinakahiya. Ang kanyang ama, si Andoy, ang gabunan na tagapagtanggol ng kanyang ina at pamilya. At sa tuwing dumidilim ang langit at nagsisimulang humuni ang mga ibong uwak sa kagubatan, saka lalabas si Andoy, sasampa sa mataas na sanga ng punong nara at doon magbabantay, tahimik, matatag at puno ng pagmamahal. Buwan ng Setyembre nang biglang lumaganap ang takot sa baryo. Isang gabi natagpo ang bangkay ni Mang Lorenzo sa likod ng kanyang kubo. Walang sugat, ngunit nangingitim ang balat at dilat ang mata. Wala ring nakitang bakas ng dugo o kalmot. Parang nilapitan lang ito ng kamatayan at binawi ang hininga. "Hindi ito karaniwang pagkamatay, Sonia. May masama nang gumagala sa atin," bulong ni Dory habang kausap si Sonia sa palengke. "Baka may bumalik. Naalala mo yung binanggit ni Tata Istong noon? Yung mga tinaboy daw ni Andoy. Pwedeng bumalik sila, dala ang mas matinding puot. O baka naman, may isa pang nilalang, hindi gabunan. Mas masahol pa." Kinagabihan, habang nagpapahinga sina Rosa at Limuel, muling naramdaman ni Andoy ang kakaibang amoy sa hangin. Nakasampa siya sa sanga ng punong nara. Tanaw ang paligid ng baryo. Bigla siya napalingon sa silangang bahagi ng kagubatan kung saan may maitim na usok na umaakyat. Mabilis siyang bumaba at tumakbo sa direksyong iyon. Sa gitna ng makapal na damo, naroon ang isang nilalang na may 4 na paa. Mahaba ang dila at parang buwaya ang balat. Nangingintab ito sa dilima at may pulang mata. Isa itong nilalang na kung tawagin ay sigbunan. Ang sigbunan ay pinuno at kinokontrol ang mga lahat ng uri ng sigbin at ibang lahi ng aswang. "May utang ka pa sa lahi namin, Gapunan. Pinatay mo ang kapatid ko noon. Ngayon, babawiin ko ang babae at ang anak mo," sagot ng sigbunan
at dumura ng itim na laway habang naglalakad palapit. Hindi ka makakalapit sa kanila. Itagga mo sa bato. Tugon ni Andoy sabay dunggol sa sigbunan. Nagtagisan sila ng lakas. Sa unang salpukan parehong tumilapon sa magkabilaang punong kahoy ang dalawa. Umatungal si Andoy at dumagundong ang paligid. Natahimik ang buong kagubatan. Ang mga ibon ay nagsiliparan, ang mga paniki ay nagliparan mula sa mga guwang ng puno. Habang naglalaban sila, biglang nagsindi ng ilaw si Limuel sa kanyang silid. Naramdaman niya ang panlalamig ng hangin sa labas. May kaluskos sa bubunga. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Nay, may gumagalaw sa labas! Sumilip si Rosa sa bintana. Sa may malayo nakita niya ang malalaking anino na parang mga hayop na nagsusuntukan sa gitna ng kakahuyan. Hinawakan niya ang braso ng anak. Pumasok ka sa loob, Limuel. Isara mo ang pinto. Si papa mo yun, di ba? Si papa mo yun. Nakikipaglaban. Oo nga po. Kaya magdasal po tayo. Habang nilalabanan ni Andoy ang sigbunan, napansin niyang may isa pang nilalang sa paligid. Isang tiktik, nakasabit sa taas ng puno. Hinihintay lamang na matapos ang labanan upang sumalakay. Aba, may isa pa! Sigaw ni Andoy habang umiwas sa hablot ng sigbunan. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Tumalon siya pataas, hinatak ang tiktik pababa at sabay sinakal gamit ang kanyang mabalahibong braso. Umatungal ang tiktik, lumipad palayo pero duguan at bali-bali na halos ang pakpak. Pumalik siya sa sibunan at gamit ang matatalas niyang kuko, sinaksak ang dibdib nito. Napasigaw ang sigbunan bago tuluyang lumugmok sa lupa at naglaho sa usok. Pagkatapos ng labanan sugatan si Andoy, pumunta siya sa ilalim ng punong balite at doon nagtago. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang tagiliran. Samantala, si Tata Istong ay nagsindi ng insenso sa kanyang altara. Tapos na ang unang pagsubok, pero hindi pa dito natatapos ang panganib. Kailangan ng tulong ni Andoy. Kinabukasan maagang pumunta si Rosa kay Tata Istong. May dala siyang tinapay at halamang gamot. Tata Istong, alam ko na sugatan si Andoy. Sabihin niyo po kung nasaan siya. Ako nang magdadala ng gamot. Tumango si Istong. Doon pa rin siya sa ilalim ng punong balite, pero hindi ka pwedeng pumasok mag-isa. Sasamahan kita. Pagdating nila sa kagubatan, dahan-dahan silang lumapit. Naroon si Andoy, nakahiga sa ugat ng puno. May nakatakip na dahon sa kanyang tagiliran. Nang makita niya si Rosa, pilit siyang tumayo. Bakit ka nandito? Delikado sa'yo rito. Ikaw ang mas delikado, mahal. Akala mo ba hindi ko malalaman? Nararamdaman ko kapag nasasaktan ka. Lumapit si Rosa. Hinaplos ang buhok ni Andoy at maingat niyang inilapat ang dahon ng lagundi sa sugat ng asawa. Pagaling ka kaagad. Hindi mo pa alam. May tinuturo ako ngayon kay Limuel kung papaano maghanda ng halamang gamot. Baka bahalang araw, siya na ang magligtas sa'yo. Tumulo ang luha ni Andoy. Salamat, Rosa. Salamat sa pagmamahal mo, kahit hindi ako karaniwang asawa. Sa mga sumunod na araw, gumaling si Andoy. Hindi na muling bumalik ang sigbunan at tiktik, ngunit alam nilang hindi iyon ang huling panganib. Kaya't mas lalong pinag-igihan ni Limuel ang pag-aaral ng mga kwentong bayan, halamang gamot at mga pamahiin ng matatanda. Isang gabi habang nasa bubungan si Limuel at pinagmamasdan ang mga bituin, lumapit si Rosa. Anak, anong ginagawa mo dyan? Anay, nagbibilang po ako ng bituin, tapos nagpapakatapang din po ako. Para sa susunod na dumating ang masamang nilalang, makakatulong na po ako kay Papa. Umupo si Rosa sa tabi niya. Alam mo, Limuel, hindi mo kailangan maging gabunan para maging matapang. Maging mabuting tao ka lang at magpakatapat. Yun ang pinakamalaking tapang. Tahimik ang gabi. Walang ingay kundi huni ng mga kuliglig at hiyaw ng mga bayawak mula sa gubat. Mula sa malayo, may sumipol. Si Andoy iyon, nasa sanga ng punong nara, nakatanaw sa mag-ina. Tumango si Limuel saka sumipol pabalik.
Alam niyang naroon ng kanyang ama. Hindi niya kailangan ng ilaw para makita. Ang presensya nito'y sapat na upang mapanatili ang kapayapaan sa kanyang puso. At sa panahong iyon, kahit madilim ang paligid, ramdam niya ang init ng pamilya, ang yakap ng ina, ang paningin ng ama, at ang katiyakan ng protektado siya ng isang gabunan na hindi kailanman tinalikuran ang kanyang pagiging asawa at ama at tagapagtanggol. Buwan ng Nobyembre, kasagsagan ng hangin at pag-ulan sa San Jose Occidental, Mindoro. Minsan isang gabi ng bagyo, biglang nawala ang kuryente sa buong baryo. Halos walang marinig kundi ugong ng hangin at tunog ng mga kumakalabog sa bubong sa mga kabahayan. Sa bahay ni Rosa, pinagsisiksikan niya na ipainit ang sabaw ng luya habang yakap-yakap si Lemuel sa isang sulok. "Nay, natatakot po ako. Parang may tumatawag sa akin mula sa likod ng bahay." Napatigil si Rosa. Hindi siya nagsalita pero naramdaman niya na malamig na ang hangin na dumadaan sa ilalim ng pinto. Alam niyang hindi basta hangin yun. "Huwag kang lalabas, anak. Ako na ang titingin." Maya-maya kinuha niya ang itak ni Mang Lorenzo na matagal nang nakasabit sa dingding. Maingat siyang lumabas hawak ang gasera. Pagkalabas niya sa kusina, nakita niya ang isang figurang itim sa likod ng punong santol. Pamilyar, ngunit hindi si Andoy. "Rosa, matagal na kitang hinihintay." Mataas ang katawan ng nilalang, baluktot ang likod at may mahabang dila na kumakawing-kawing sa ere. Isa itong laman lupa, ang pinuno ng mga nilalang na minsang itinaboy ni Andoy sa paanan ng bundok. "Hindi ka dapat naririto!" sigaw ni Rosa habang hawak ang itak. "Babalikan ko ang anak mo. Malinis ang dugo niya. Kailangan siya ng lahi namin. At ikaw ay babagsak din sa ilalim ng lupa." Maya-maya, mula sa may bubungan, bumagsak si Andoy. Mabilis, malakas at galit na galit. "Subukan mong hawakan si Rosa at lalaslasin ko ang lalamunan mo." "Andoy, hanggang kailan mo pagtatanggol ang isang mundong hindi ka tinanggap?" sabi ng laman lupa. "Hanggang sa uli ng aking buntong hininga. Dahil dito ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng pamilya. Mas pinili kong protektahan sila kaysa sumama sa lahi nating walang puso." Sumugod ang laman lupa. Lumaban si Andoy. Sa bawat hampas ng baluktot nitong mga galamay, tumatapat ang matutulis na kuko ni Andoy. Muli silang nagtagisan sa gitna ng ulan at putik. Tumakbo si Lemuel palabas, dala ang isang bote ng langis na may buhangin at durog na asina. Isa sa mga itinuro ni Tata Estonga. "Papa, hawakan mo to!" sigaw ni Lemuel sabay hagis ng bote. Nasalo ni Andoy ang bote. Binuksan niya ito at isinaboy ang laman sa katawan ng kanyang kalaban. Umatungal ito, nangisay at nagsimulang matunaw ang balat. "Babalik ako!" sigaw niya, habang unti-unting lumulubog sa lupa hanggang tuluyang maglaho. Niyakap ni Lemuel si Andoy. "Papa, kaya pala ako hindi natatakot sa'yo kasi alam ko sa puso ko na ikaw ang nagtatanggol sa amin." "Anak, salamat sa pagtanggap. Hindi mo alam kung gaano ko pinangarap na marinig yung salita mong yan sa ikalawang pagkakataon. Magmula nung ikibata pa." Lumapit si Rosa, basang-basa sa ulan. Niyakap ang mag-ama sa gitna ng dilim. Sa gitna ng unos, naroon ang liwanag ng pagmamahalan. Hindi kailanmang binura ng takot o ng kakaibang anyo. Kinabukasan lumabas na ang araw. Ang buong baryo ay tila muling nabuhay sa liwanag at katahimikan. Si Tata Estong ay abalang nagsusunog ng tuyong dahon sa kanyang bakuran. Mukhang natuldukan na sa wakas ang kasamaan." Muling nagbukas si Rosa ng tahian. Si Lemuel ay nagsimulang mag-aral sa Maynila. Dala ang bagong lakas ng loob at pagmamahal ng kanyang pamilya. Si Andoy, bagamat nananatiling naninirahan sa gubat, ay hindi na kailanman tinatakwil sa baryo. Kilala siya bilang ang gabunan na hindi kailanman naging halimaw, kundi isang tunay na ama. Tuwing gabi, lalo na kapag gabi ng kabilugan ng buwan, makikita siya nakaupo sa ibabaw ng bubong ng bahay ni Rosa. Nakatanaw sa bituin, tahimik,
nagbabantay at matatag. Sa dulo ng lahat ng takot, sa likod ng bawat aninong dumaraan sa kanilang buhay, isa lang ang malinaw, protektado ng gabunan, si Nanay. Mainit ang araw noon sa barangay Kamingawan, isang maliit na payapang pamayanan sa gilid ng gubat sa Capiz. Tahimik ang paligid, tanging huni lang ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Doon nakatira si Mang Andres, isang matanda ng lalaki na kilala sa barangay bilang mapagkumbaba, marespeto at napakabait. Apo Enzo, halika rito. May tinapay ako. Sigaw ni Mang Andres habang hawak ang isang supot ng pandesal. Tumakbo si Enzo, isang 8 taong gulang na batang masayahin. "Lolo, salamat po," aniya sabay yakap sa matanda. Nasa bakuran din noon si Carlo, ang kuya ni Enzo, 11 taong gulang at tahimik lang. "Lolo, ako rin po. Gusto ko rin po ng tinapay," sabi ni Carlo habang lumalapit. Ngumiti si Mang Andres. Siyempre naman, lahat ng apo ko pantay-pantay. Hindi ko kayo pinapaboran. Lahat kayo mahal ko. Si Ryan, pinsan na Enzo at Carlo ay naroon din sa kanilang bahay. Minsan nakikita siya ni Aling Coringa, ang kanyang tiyahin, dahil naglalako ng prutas sa ibang bayan ang kanyang ina. Sa labas ng bahay ay abala naman si Aling Perla, asawa ni Mang Andres, sa pagwawalis ng bakuran. Isa rin siyang may hinahon at mapagmalasakit na babae. "Walang kakain ng marami sa hapon ha. Magluluto ako ng tinola," paalala ni Aling Perla habang sumusulyap sa mga batang naglalaro. Magaan ang pamumuhay nila noon, kahit salat sa pera. Hindi sila nakakaranas ng karahasan o panganib. Ngunit sa likod ng payapang pamumuhay, may mga bulong-bulungan sa baryo na hindi basta pinapansin at ilang hayop na alaga na ang nawawala tuwing gabi. At may ilang ding batang hindi na natagpuan matapos makipaglaro sa labas ng bahay ng 10 oras ng gabi. "Ano na naman yung naririnig kong kinain daw ang kambing ni Aling Pasing kagabi?" tanong ni Aling Kuring isang umaga habang nagkukumpol sila sa harap ng tindahan. Ako, hindi ko alam. Baka may ligaw na buang na aswang dito. Sagot ni Marco, isang binatang matagal ng tambay sa barangay. "Hay nako, tignan nyo nga yung aswang-aswang na yan. Wala na nga sa panahon yan eh. Baka may mga magnanakaw lang talaga," sabat ni Sheila, ang anak ni Felicidad at tendera ng mga gulay. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong dumarami ang mga kakatuwang pangyayari. Isang gabi, habang natutulog si Enzo, naalimpungatan siya sa isang kakaibang tunog sa labas ng kanilang bahay. Tumayo si Enzo at dahan-dahang sumilip sa bintana. Mula sa liwanag ng buwan, may aninong gumagalaw sa dulo ng bakuran nila. May hubog ng tao, ngunit tila nakayuko at gumagapang. "Lolo Andres?" bulong ni Enzo sa sarili dahil kapareho ito ng suot ng kanilang lolo. Isang lumang jacket na kupas na kulay kayumanggi. Kinabukasan hindi makapagsalita si Enzo. Tahimik lang siya buong araw, habang si Mang Andres ay masayang naglilinis ng kanilang kubo at parang walang nangyari. "Iha, okay lang ba si Enzo?" tanong ni Aling Perla kay Aling Kuring habang naglalaba. "Ewan ko nga po eh, parang balisa. Wala nang maglagnat pero ayaw magsalita," sagot ni Aling Kuring. Dumaan pa ang ilang araw. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga manok at kambing sa iba't ibang bahagi ng barangay. Sa bawat pagkakawala, palaging may bakas ng dugo sa lupa. At minsan pa may mahahabang galos sa mga dingding ng bahay. Isang gabi habang papauwi si Marco mula sa bahay ni Sheila, nadaanan niya ang dampa ni Mang Andres. Napansin niyang bukas ang pinto at may kakaibang amoy na umaalingasaw sa loob ng bahay. Hindi lang basta panis na pagkain, mabaho, parang nabubulok na karne. "Mang Andres?" tawag ni Marco habang lumalapit.
Nang walang sumagot, tumingin siya sa bintana at halos mabitawan niya ang dala niyang supot ng prutas. Nakakita siya ng malaking anino na gumagapang sa sahiga. May mahahabang kuko, nakausli ang likod at may kulay abong balahibo sa braso. Hindi siya makapaniwala sa nakita, pero bago pa siya makasigaw, biglang dumungaw si Mang Andres sa bintana at ngumiti. O Marco, anong ginagawa mo dyan? Tanong ng matanda. Napatras si Marco. Wala po. Dadaan lang po sana ako. Gabi na po eh. Ngumiti si Mang Andres, ngunit sa mga mata nito ay may kakaibang kinang. Hindi katulad ng nakasanayan ni Marco. Pagka-uwi ni Marco, agad niyang tinawagan si Ryan na malapit din ang bahay. Pre, may sasabihin ako. Pero wag kang maingay ha. Parang may kakaiba sa lolo niyo eh. Pabulong na sabi ni Marco sa telepono. Bakit? Anong nakita mo? Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Ryan, halatang kinakabahan. Di ko alam kung paano ko sasabihin. Pero nakita ko siya kanina. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang. Pero parang hindi na siya tao. Sagot ni Marco. O pre, bukas ng gabi punta kayo ni Enzo. Kailangan makita rin nila ang nakita ko. Bulong ni Marco kay Ryan sa tawag. Sigurado ka ba talaga? Baka naman mamaya pagod ka lang. Mali lang ang tingin mo sa dilim. Sagot ni Ryan habang nakasilip sa bintana ng kanilang bahay. Hindi ako nagbibiro. Kung nakita mo lang sana yung anino niya, pati yung anyo niya, hindi yun normal, Ryan. Sagot ni Marco. Seryoso ang tono. Kinabukasan, maaliwalas ang langit, pero may mabigat na pakiramdam sa loob ng bahay ni na Enzo. Napansin ni Aling Kuring na tahimik pa rin si Enzo. Hindi ito nakikipaglaro at laging nakasilip sa bintana kapag gabi. Anak, may sakit ka ba? Ba't hindi ka naglalaro kina Carlo? Tanong ni Aling Kuring habang nilalagyan ng mainit na tubig ang palanggana. Ma, si Lolo, nakita ko siya noong isang gabi. Mahinang sabi ni Enzo, halos pabulong. Ano nakita mo sa lolo mo? Tanong ni Aling Kuring habang napatingin kay Enzo. Basta, hindi siya tao. Sagot ni Enzo habang nanginginig ang boses. Lumabas si Aling Kuring at tinawag si Carlo. Carlo, puntahan mo nga ang pinsan mo na si Marco. Sabihin mo sumaglit dito. Kailangan ko siyang makausap. Tumakbo si Carlo at tumiretso sa bahay ni Marco. Pagdating ni Marco sa bahay, agad siyang sinalubong ni Aling Kuring. Marco, totoo ba yung mga pinagsasabi mo kay Ryan kagabi? Tumango si Marco. Opo, ayoko po sana magsalita agad pero mukhang pareho kami nang nakita ni Enzo. Nagkatinginan si Aling Kuring at si Marco. Tahimik silang pareho. Kinagabihan na, habang tulog si Aling Perla sa loob ng kanilang kwarto, bumangon si Mang Andres at dahan-dahang lumabas ng bahay. Dumiretso siya sa dulo ng bakuran kung saan may makapal na kawayan. Hindi niya alam na may matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Nagtago sa likod ng punong mangga sina Marco at Ryan. Naroon din si Carlo kahit natatakot na. Yan sinasabi ko sa inyo, bulong ni Marco habang tinuturo si Mang Andres na gumagapang papasok sa pagitan ng mga kawayan. Hindi na tulad ng dati ang kilos ng matanda. Kumikilos ito na parang hayop. Nakayuko, mabilis at halos tila hinuhuli-huli ang sariling anino. Biglang tumigil si Mang Andres at napalingon sa direksyon nila Marco. Takbo! Sigaw ni Marco. Tumakbo silang tatlo pabalik sa bahay ni Ryan. Hingal silang lahat habang pinapahid ang pawis sa noo. Anong gagawin natin? Hindi natin pwedeng sabihin ito basta-basta. Lolo pa rin niya ni na Enzo. Sabi ni Ryan habang naglalakad paikot sa sala. Pero hindi na siya ang dating Lolo Andres. Baka delikado yan sa buong barangay. Sagot naman ni Carlo. Kinabukasan nagpasya si Marco na magpahiwatig kay Sheila, ang anak ni Felicidad. Magkaibigan silang dalawa mula pagkabata. Sabi mo may nararamdaman kang kakaiba tuwing gabi, di ba? Tanong ni Marco. Habang naglalakad sila pauwi
galing palengke. Oo, parang may nakatitig lagi sa amin ni Mama. Minsan naririnig pa naming may umaligid sa bubong. Sagot ni Sheila habang kinakabahan. Sheila, may kailangan kang malaman, pero sa atin-atin lang muna. At dahan-dahan niyang ikinuwento ang mga nakita niya nila ni Ryan at Carlo. Hindi makapaniwala si Sheila. Si Lolo Andres? Hindi ko matatanggap yan. Hindi siya ganun. Alam ko, pero kung gusto mong masigurado, pwedeng sumama ka mamayang gabi. Tulungan ka namin makakita ng totoo. Sagot ni Marco. Dumating ang gabi, lahat sila ay nagtipon sa likod ng bahay ni na Enzo. Naroon sina Marco, Ryan at Sheila. Nakita nila si Mang Andres na lumabas na naman ng bahay, dala ang isang sako na tila may laman. Tahimik siyang naglalakad papunta sa gubat. Sumunod sila mula sa malayo. Pagdating sa gitna ng gubat, inilapag ni Mang Andres ang sako. Binuksan niya ito at mula sa loob ay lumabas ang isang itim na baboy na nanginginig. Humahalinghing ito habang pinagmamasdan ni Mang Andres. Pagkaraan ng ilang segundo, biglang nag-iba ang anyo ni Andres. Tumayo siya ng tuwid, bumaluktot ang likod, lumaki ang mga kuko at tumambad ang may itim niyang balat na puno ng balahibo. Diyos ko! Sigaw ni Sheila. Napalingon ang nilalang. Tumili si Sheila at sabay-sabay silang nagsitakbuhan. Hinabol sila ng nilalang pero mabilis silang nakalabas ng gubat. Pagka-uwi, hindi makapagsalita si Sheila. Namumutla, nanginginig. Kinabukasan, ipinatawag ni Aling Felicidad ang ilang matatanda sa barangay, kabilang si Kapitan Tibor. Kapitan, may masama pong nangyari sa ating lugar. Kailangan po natin gumawa ng hakbang. Sabi ni Felicidad habang hawak ang kamay ng anak niyang si Sheila. Anong ibig mong sabihin, Felicidad? Tanong ni Kapitan Tibor. Isa-isang nagsalita sina Marco, Ryan at Carlo. Ikinuwento nila ang nakita nila sa gubat. Anong ibig niyong sabihin? Aswang si Mang Andres? Tanong ni Kapitan Tibor habang tila hindi makapaniwala. Hindi po kami nagbibiro. Lahat po kami nakakita. Sagot ni Carlo. Tumayo si Kapitan Tibor. Kailangan nating usisain ito. Hindi tayo pwedeng kumilos ng walang katibayan. Baka sakaling may paraan pa para mapigil siya. Sabi ng Kapitana. Kinagabihan dumating si Kapitan Tibor at dalawang tanod sa bahay ni Mang Andres. Katok sila ng katok ngunit walang sumasagot hanggang sa biglang bumukas ang pinto at lumabas si Mang Andres. Nakangiti pero tila may aninong dilim sa kanyang likod. O Kapitan, kayo po pala. Mang Andres, may tanong lang sana kami. Pwede ba kami pumasok sandali? Tanong ng Kapitan. Ngumiti si Mang Andres. Siyempre naman, tuloy po kayo. Pumasok ang mga tanod kasama ang Kapitana. Tahimik si Aling Perla sa kusina pero halatang tensyonado. May hawak siyang dasal na nakaipit sa Biblia. Sa loob ng bahay naamoy agad ni Kapitan Tibor ang hindi mapaliwanag na sangsang. Parang nabubulok na lamang loob. Andres, may mga ulat tungkol sa'yo. Hindi maganda. May mga nakakita daw sa'yo sa gubat kagabi. Panimula ng Kapitana. Baka nananaginip lang sila. Hindi umimik ang Kapitan. Lumapit siya sa isang sulok ng bahay at hinawi ang isang telang nakatabon sa sako. Pagkahatak niya ng tela, tumambad ang laman ng mga buto, balat ng kambing at tila bahagi ng hayop na hilaw pa. Teka, ano to? Tanong niya. Biglang tumawa si Mang Andres mula sa kanyang likod at lumabas ang matatalas niyang kuko. Bumagsak siya sa sahig at biglang nagbago ang anyo. Humanda kayo! Sigaw ng Kapitana. Biglang umatungal si Mang Andres at sa harap ni na Kapitan Tibor at ng dalawang tanod ay tuluyan nagbago ang kanyang anyo. Lumaki ang kanyang katawan, tumalim ang mga kuko at ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula na parang dugo. Napatras si Kapitana habang kinakapa ang itak na nakasukbit sa kanyang likuran. Hinampas ng Kapitan ang braso ni Mang Andres.
Napatras ang nilalang at sumigaw ng malakas. Wala kayong alam. Ginagawa ko lang to para mabuhay kami. Sumugod ang dalawang tanod, ngunit mabilis na tinadyakan ni Mang Andres si Ernesto at isa sa kanila hanggang sa tumilapon ito sa dingding. Si Lito, ang isa pang tanod, ay pilit na inuundayan ng bolo ang halimaw. Ngunit bago pa ito makasibat, inagaw ni Mang Andres ang kanyang braso at kinagat ito. Napasigaw si Lito habang dumudugo ang braso. Kapitan, tumakbo na po tayo, sabi ng isang tanod na pilit bumabangon. Nagmadaling lumabas ng bahay si Kapitan Tibor at sinabihan ang mga tanod na umatras muna. Sa labas sinalubong sila ni Marco, Ryan at Carlo at Sheila na naroon sa dilim, nakasilip sa gilid ng kalsada. Kapitan, ano po nangyari? Tanong ni Marco. Aswang nga pala si Mang Andres. Wala nang duda. Kailangan na nating tulong ng isang albularyo. Hindi sapat ang armas lang, sabi ng kapitan. Kinabukasan, kumalat sa buong barangay ang balita. Ilang residente ang hindi makapaniwala. Ang iba'y agad na nag-impake ng gamit at lumisan. Ngunit ang karamihan ay nananatili at nangangamba. Pumunta si Kapitan Tibor kina Aling Kuring at kina Felicidad upang ipatawag ang lahat ng makakatulong. Felicidad, kilala mo si Mandado, yung albularyo sa kabilang baryo? Tanong ng kapitan. Opo, kapitan. Siya pong tumulong noon sa mga may sinaniban sa baryo ng San Luis. Kailangan natin siya. Kung maaari, puntahan mo siya ngayon din, utos ng kapitan. Tumango si Felicidad at agad na naglakad papunta sa San Luis. Sumama sa kanya si Sheila. Pagkalipas ng 3 oras, dumating si Mandado. Matanda ngunit maliksi pa rin. May dala itong maliit na kahon ng mga gamit at isang buntal na bag na may lamang halamang gamot at mutya. Sabihin niyo sa akin ang lahat na nangyari, wika ni Mang Dado sa harap ng mga tao sa barangay hall. Ikinuwento nila Marco at Kapitan, pati na si Felicidad ang buong pangyayari. Nakikinig lamang si Mang Dado, tahimik ngunit kita sa kanyang muka ang pag-aalala. Kung totoo ang sinasabi niyo, hindi na yan basta aswang lamang. Matagal na siyang ganon. Baka isa sa mga tinatawag na matandang anyo. Yung mga aswang na halos nakalimutan na ang pagkatao, sabi ni Mang Dado. May paraan po ba para mapahinto siya at maibalik sa dati? Tanong ni Sheila. Umiling si Mang Dado. Kapag ang aswang ay lumampas na sa 100 taon sa kanyang pagkakaganyan, wala nang babalikan. Kailangan nating makasan sa pamamagitan ng apoy. Utupukin ang kanyang katawan. Kinagabihan, naghanda ang grupo ni Mang Dado. Gumawa ng isang anting-anting mula sa sanga ng punong balete. Hinaluan ito ng durog na dahon ng kamangyan at pinatigas gamit ang pulang dagta ng kamuning. Ang sinumang may hawak nito ay hindi agad maaamoy o matutunto ng aswang, paliwanag niya kay Marco. Sa atin na lang po yan ibigay, sabi ni Carlo habang nilalagay ito sa kanyang lieg. Handa na ba kayo? Tanong ni Kapitan Tibor sa grupo ni Marco, Ryan at Carlo at ni Sheila. Kasama rin nila si Lito at Ernesto na ngayon ay nakabenda ang sugatang braso. Handa na po kami, Kapitan, sagot ni Marco. Lumapit si Mang Dado sa kanila. Kung ano man ang mangyari, huwag kayong bibitiw sa isa't isa. Laging sama-sama. At kung kailangan nyo ng umatras, magsiga ka agad kayo ng tuyong dahon ng nyog. Takot siya sa usok. Tumango ang lahat. Bitbit nila ang sulo, kutsilyo na may asin at mga ginawang bitag ni Mang Dado mula sa ugat ng nyog. Papalapit na sila sa bahay ni Mang Andres. Tahimik ang paligid. Ang buwan ay kalahati lang ang liwanag at tila lalong bumigat ang hangin. Nasa unahan si Mang Dado habang sina Marco, Carlo at Ryan ay nakaposisyon sa magkabilaang gilid ng bahay. Maya-maya, biglang may narinig silang kaluskos mula sa bubong. Nasa taas! Sigaw ni Ryan. Mula sa dilim ay bumagsak si Mang Andres sa gitna nila sa anyong halimaw. Bumubula ang bibig at may nakalawit na dila.
Lumulutang ang kanyang katawan ng bahagya. Tila hindi naapektuhan ng bigat ng katawan na. "Hindi kayo makakalapit," sigaw ni Mang Andres na ubod ng lakas. "Hindi kami lalapit. Ikaw ang lalapitan namin," sagot ni Marco, sabay hagis ng bote ng langis na may asin. Tumama ito sa dibdib ni Mang Andres at napatras siya. Umusok ang balat niya at sumisigaw. "Tuloy lang, huwag kayong titigil," sigaw ni Mang Dado habang inaapoy ang mga tuyong sanga at itinaas ang insenso. Lumapit si Lito at inundaya ng bolo ang hita ng halimaw. Tumama ito at humiwa, ngunit mabilis na gumaling ang sugat. Kapitan, hindi tinatablan, sabi ni Lito. "Ang motya sa puso niya," sigaw ni Mang Dado habang nilalabas ang isang punyal na may inukit na orasyon na. Tumakbo si Marco papalapit at sinaksak si Mang Andres sa dibdib gamit ang punyala. Umalingaw-ngaw ang malalakas na sigaw ni Mang Andres. Nangisay ang kanyang katawan, kumislop ng kumislot bago ito biglang bumagsak sa lupa. Lumabas ang makapal na usok mula sa kanyang bibig. Tumakbo si Aling Perla palabas ng bahay, umiiyak. Andres! Andres! Hindi mo ba ako naaalala? Ako si Perla mo. Ako ang asawa mo. Lumapit si Mang Dado at hinawakan ang braso ni Aling Perla. "Ginang, wala na siya. Wala na yung Andres na kilala nyo." Lumuhod si Aling Perla sa tabi ng katawan ng asawa. "Patawarin mo ko, Andres. Kung alam ko lang." Tumulo ang luha ni Sheila, pati na rin ang mga bata. "Hindi madali ang katotohanan, pero mas mahirap kung pababayaan pa natin siyang makapanakit ng iba," mahinang sabi ni Marco. Ilang sandali pa, dumating ang iba pang mga taga-barangay matapos marinig ang kaguluhan. Naroon sina Aling Coringa, Felicidad at ilang kalalakihan na may dalang sulo at itak. Lahat ay tahimik, nakatitig sa malamig na bangkay ni Mang Andres na ngayon ay bumalik na sa anyong tao. Siya pala to. Ang bait-bait pa naman ng matandang yan. Bulong ni Mang Rogelio, isa sa mga matatandang residente ng barangay. "Kung hindi natin nakita sa sariling mata, hindi tayo maniniwala," sabi ni Carlo habang nakatingin sa katawan ng kanilang lolo. Lumapit si Kapitan Tibor kay Mang Dado. Ano na ang susunod nating gagawin? "Ilibing natin kaagad sa lupaing malayo sa kabahayan. Kailangan sunugin muna ang katawan bago ibaon. Kung hindi, maaaring bumalik ang espiritu niya o mahawa ang lupang malapit sa bahay niya," sagot ni Mang Dado. Napagdesisyonan ng lahat na dalhin ang bangkay sa bakanting lupa sa gilid ng gubat. Habang binabagtas nila ang landas, tahimik lang si Ryan. Nakatingin siya kay Enzo na ngayon ay tahimik ding naglalakad walang imik. Pagdating sa lugar, sinimulan nilang ipunin ang mga tuyong kahoy. Tinulungan ni Marco at ni Lito si Mang Dado sa paghahanda ng ritual. Ibinuhos ang langis, hinaluan ng durog na paminta at asin, at sinintihan ng apoy. Pagsiklap ng apoy, biglang may humagisbis na malakas na hangin. Ang apoy ay tumayog hanggang lampas tao at mula dito ay narinig nila ang tila sigaw na galing sa tao at sigaw na nagsasabing, "Wag." Napatras ang lahat habang si Aling Perla ay napaluhod sa damuhan. Hindi niya na napigilang umiyak. Pinanood niya ang unti-unting natupok ang katawan ng kanyang asawa. Pagkalipas ng 2 araw, muling bumalik sa normal ang paligid ng barangay. Ngunit hindi pa rin may kakaila ang takot at bigat ng mga pangyayari. Si Enzo ay tahimik pa rin. Si Carlo ang palaging kasama niya kahit sa pagtulog. "Kuya, sigurado ka bang hindi na babalik si Lolo?" tanong ni Enzo habang nakahiga sa banig. "Hindi na, Enzo. Kasama na siya sa langit, kung saan hindi na siya masasaktan at hindi na rin makakasakit," sagot ni Carlo habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Sa kabilang bahay, nag-usap sina Marco at Ryan. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Ilang taon na natin siyang kilala.
Siya yung tipo ng tao na laging nag-aabot ng saging sa mga bata. Siya yung nagpapagawa ng laruan mula sa kahoy. Tapos ganun pala. Sabi ni Ryan. Hindi lahat ng mabait ay inosente at hindi rin lahat ng halimaw ipinipiling maging ganun. Sagot ni Marco habang nakatingin sa langit. Kinabukasan habang nagwawalis sa bakuran si Sheila, lumapit si Aling Kuring. Sheila, nakita mo ba ang sulat na iniabot ni Mang Dado kagabi? Ano po sulat? Ayun, ibinigay niya kay Kapitan. Galing daw kay Mang Andres. Lumapit si Sheila sa barangay hall. Naroon si Kapitan Tibor. Nakaupo at hawak ang isang papel na bahagyang kupas ang tinta. Sheila, ito ang sulat na naiwan sa baul ni Andres. Natagpuan ito habang nililinis ang bahay nila. Kinuha ni Sheila ang papel at binasa. At ang nakalagay doon, sa sino mang makakabasa nito, alam kong darating ang araw na malalaman ninyo ang totoo kong pagkatao. Hindi ko piniling sumupa ng ganito. Isinumpa ako ng isang matandang babae mula sa kabilang bundok. Ang akala ko'y nailigtas ko na sa sakuna ang kanyang apo. Pero ang totoo pala, sinadyang patayin iyon ng mga nilalang mula sa kakahuyan. At ako ang pinagbintangan. Hindi ko na mabilang kung ilang taon na ako. Hindi ko rin mabilang kung ilang gabi na ang tiniis ko na hindi manakit. Pero may mga gabing hindi ko na mapigilan. Mahal ko ang mga apo ko. Mahal ko si Perla na aking asawa. Kaya't itinago ko ang lahat. Ayoko matakot sila sa akin. Patawarin niyo ko. Iyon ang nakalagay sa sulat na iyon. Maya-maya pa, napatulo ang luha ni Sheila matapos basahin yun. Kapitan, hindi pala niya pinili ang ganun. Mahina niyang sambit. Alam kong mahirap tanggapin pero hindi na natin mababago ang nangyari. Ang mahalaga, natapos na ang lahat. Sagot ng kapitan. Pagkalipas ng isang linggo, sabay-sabay na nagsimba ang mga tao sa barangay. Ipinanalangin nila ang kaluluwa ni Mang Andres at ang kaligtasan ng buong pamayanan. Sa loob ng simbahan, tahimik lang si Perla habang nakaupo sa bandang likuran. Hawak niya ang lumang larawan nilang mag-asawa na kuha pa noong araw ng kasal nila. Ayoko sanang maniwala, Andres, pero totoo, wala ka na. Bulong niya habang pinipigil ang pag-iyak. Lumapit si Felicidad at umupo sa tabi niya. Hindi ka nag-iisa, Perla. Nandito kami. Nagyakapan silang dalawa. Sa labas ng simbahan, naglaro sina Enzo, Carlo at Ryan. Tila unti-unti na rin bumalik ang saya sa kanilang mga mata. Pre, tara taguan tayo sa likod ng simbahan. Yaya ni Ryan. Oo, pero wag nating abutin ng dilim baka may aswang na naman. Biro ni Carlo. Nagtawanan silang tatlo, ngunit sa dulo ng kalsadang tinatahak nila, isang matandang lalaki ang nakatayo. Nakasuot ito ng sombrerong may tungkod at tila kanina pa nakatingin sa direksyon nila. Tara na nga, sabi ni Enzo sabay yaya sa mga pinsan niya. Ngunit habang lumalayo sila, hindi nila namamalayang ngumingiti ang matanda sa dulo ng kalsada at unti-unti itong nawala sa liwanag. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits tayo sa susunod na kwento. At huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe. Taong 1980